Worth it pa bang mag-Canada? Freaky girl under the sheets. But your love when things start slowing down. I know you got me, baby. Anak ng toko, ano ba kasing ginagawa ko dyan? Kung nagustuhan mo yung ganitong klase ng content, mag-like and subscribe ka. And samahan mo na rin ng kiss. At kung hindi mo naman nagustuhan, huwag kang aalis. Huwag kang aalis. Mag-subscribe ka. Hi guys! Salut! Bonjour! Bonsoir! Je bien merci! Itwa! On est prêt Canada! Hello mga ka-friendship! Friendship! Kasi nga nag-aaral tayo mag-French. Well, check nyo na lang yung other video natin. Nandyan yung link, no? Bonjour mademoiselle! Je croque lunettes soleil! Je veux mon... So, ang tanong ko guys, worth it pa bang mag-Canada? Sino ba namang ayaw mag-Canada? Unlimited halo-halo kaya dyan? And hindi na rin uso bumili ng tig-5 pisong yelo. Kaya, ihagis mo na yan. Aray, pati ako sumakit yung ulo ko doon. Kidding aside guys. Well, worth it pang mag-Canada this 2025? Yun ang tanong ko sa inyo. Para sa akin kasi, kanya-kanya tayo ng opinion. Yung iba naman, ayaw sa Canada. Yung iba gusto sa Japan. Kasi nga, maraming atsara doon. Atsara muna tayo, focus lang sa goal! At yung iba naman, sa New Zealand. Kasi nga, marami sigurong baka doon. Well, kidding aside guys, again, mahilig talaga tayo mag-tito jokes. Well, hindi naman siya nakakatawa, no? Pero wag na natin uulitin pa susunod. Worth it pang mag-Canada this 2025? Well, hindi to false information guys ha. Legit ito. Based sa mga legit na agency dito sa Pilipinas at sa website ng IRCC. Marami pa po silang mga kailangang skilled workers na galing dito sa Pilipinas. At isa na po ako doon sa napili para pumunta this upcoming February or first week of March. Abangan nyo po yung flight ko na yan. Iba-vlog po natin yan. And sino nga ba itong mga legit agency na ito na nag-hire papuntang Canada? Nakanto ako, ba't nandito ako sa kama? Nandito ang IPAMS, Mercan, Peridot, at marami pa pong mga agency. I-search nyo na lang po sa DMW or i-google nyo sa POEA para makita nyo kung ano ba yung mga lisensyadong agency dito sa Pilipinas. Para po maiwas kayo sa mga fake taxi, I mean fake agency. At kung hindi nyo natatanong, at wala naman magtatanong dito kasi nga wala naman tao, at vlog ko naman to, kaya sabihin ko na, is na-hire ako ng Peridot papuntang New Zealand, at nagkaroon ako ng opportunity rin na ma-hire dito papuntang Canada dito sa IPAMS. So, di ba, legit na legit itong mga agency na to. Kaya naman, itong mga agency na to, ito yung mga maipapayo ko sa inyo na applyan nyo this 2025. At sigurado po na legal lahat ng proseso at wala kayong babayaran. Worth it pa bang mag-Canada this 2025? Yan po yung tanong ko. Para sa akin kasi, worth it na worth it pa, no? Kasi despite dito sa mga nangyayaring kaguluhan dito sa Canada tulad ng immigration, politiko, di ba? Meron pa yung tariff, so, and etc. Marami pa. Kung manonood kayo sa news guys, ang dami talagang problema. Canada between USA and Mexico. Well, para sa mga skills na katulad natin, I think hindi siya problema kasi nga mas kailangan pa nila na mga katulad natin para tumulong sa ekonomiya ng Canada. Katulad sa akin, drafting tech ako. Once na mag-gain ako ng maraming experience at makakuha ko ng maraming project dito sa Canada or USA man, advantage para sa akin yan kasi marami akong matututunan sa mga different softwares na ginagamit nila. Kayo po ba? Ano po bang skills meron kayo? Meron pala akong link na ilalagay dito sa job description. I-click nyo na lang po yun. Dahil dito po sa Canada, meron po silang tinatawag na Tier 1, Tier 2, Tier 3, 4, 5, hanggang 5 lang. Okay? Dito po nagbabase yung NOC natin, yung National Occupation Classification Code. Okay guys, makikita nyo dyan kung anong classification yung mga skills nyo. Kaya maganda po ito para po dun sa mga
gustong mag-Canada, nandito na po sa description yung link. Yan, iisa-isahin ko po yung mga skills, pero siguro wag na nating lahatin kasi pag nilahat ko pa ito, baka naman umuwi na yung iba sa inyo dyan. Wag naman, di ba? So, basahin natin yung mga skills na meron dito. Para sa Tier 2 skills, structural metal and plate work fabricator and fitter, iron workers, welders and related machine operator, electrician, industrial electrician, power system electricians, electrical power line and cable worker, telecommunication line and cable installers and repairers, telecommunication equipment installation and cable television service technicians, plumber, steam fitter, pipe fitter, and sprinkler system installer, gas fitter, carpenters, and cabinet makers. Tier 3 skills needed: photographers, motion pictures, broadcasting, photography, and performing art assistants and operators, dancers, actors, comedians, and circus performers, painters, sculptors, and other visual artists, theater, fashion, exhibit, and other creative designers, artisan and craftsperson, pattern maker, textile, leather, and fur products, athletes, coaches, sports officials and referees, insurance agents and brokers, real estate agents and salesperson, and financial sales representative. And ito guys, yung pinakahihintay ng lahat, no? Ano ba yung upcoming job hiring this 2025? Samahan nyo akong tignan dito sa screen. Pumunta tayo sa official website ng IPAMS. Sabi ko nga sa inyo guys, no, mag-create na kayo ng account nyo. Kasi nga, pag nag-create kayo ng account nyo dito, pwede nyo nang i-upload yung CV nyo. Nang sa ganon is pagka nabasa ng employer or ng agency, at least, di ba, prepared sila at alam nila na meron kayong ganitong klaseng experience. Nang sa ganon is, hindi na sila mahirapan. Advantage po ito para sa inyo. So, kung naghahanap kayo ng mga job hiring this upcoming 2025, ganito, tuturuan ko kayo kung paano mag-job hunting. Punta lang kayo sa mga browser nyo. Kung naka-Android man kayo, gumamit kayo ng Google Chrome. At kung naka-iOS iPhone kayo, pumunta lang kayo sa Safari and then type nyo lang Google. Ito pong screen na ito yung lalabas sa mobile nyo. At pagka nandito na po kayo, i-type nyo lang IPAMS. And then enter. And then click nyo lang po yung nasa pinakataas. Sigurado naman pong legit site ito. Click nyo lamang po. Nandito na kayo sa kanilang official website. Ito po yung sinasabi ko sa inyo guys, no? Mag-create na po kayo ng account nyo. So, susunod po natin gagawin, pumunta na lang po tayo sa job seekers at kung kayo nagmamadali, dito na po, i-click nyo na ito. Ayan, then scroll down. Makikita nyo dito yung job, employer, expiry date, country. So, ano bang country yung gusto nyo puntahan? Philippines, United Kingdom, Canada? Siyempre, Canada. So, sa Canada, merong offer na guest service representative front desk agent. Ang employer niya is tong The Wika Ninish IN and Ltd. At ang expiry date niya is April 30, 2025. So, ano pang inihintay nyo? Kung sino man yung may mga ganitong skills, guys, ano pang hinihintay nyo? Applyan nyo na dahil meron po itong expiry date. Okay? At kung gusto nyo po makakita pa po ng another job na meron sa Canada, pumunta lang kayo dito sa select country at i-type nyo lang Canada. Then, find jobs. And then, lalabas na po dito all list ng Canada na meron dito sa kanilang site. So, ito po yun. Yung cook, welder, public maintenance equipment operator, leisure vehicle mechanic, CNC machinist programmer. So, meron na po siya mga expiry date dyan. Take note nyo po yan, ha? May expiry date po yan. So, madami po nag-a-apply yan, guys. Competition po ito at siyempre, pagandahan na rin po nung inyong background at experience. At galingan nyo rin po sa interview. Baka isa na po kayo sa mapili. Kaya God bless po sa lahat ng mag-a-apply. And that's my video for today. Maraming salamat po pala dun sa mga bago nating subscriber.
keep on watching guys. At dun sa mga hindi pa nagsusubscribe, pasubscribe naman po para ma-update ko pa kayo sa mga susunod ko pang upload. Nang sa ganun is ma-update kayo dun sa mga upcoming jobs this 2025. Sabi ko nga po, wala pong false information akong sasabihin. At kung meron man, sige lang, libre lang yung bash dyan sa comment ko. Walang problema. And yun lamang po guys, no? Maraming salamat. Peace! 떨어지는 소리 전해지는 점 생각